Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang iniasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Wag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin. At ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon at pamamaalam, misang pamamaalam para sa mahal na Birhen ng Portabaga. Yan po ang Reyna ng Cavite, na yung kumbaga patron na tinatawag na Reyna ng Cavite. At mamaya ay lilipat na siya sa ibang lugar para doon naman ay tumulong na magpaalala at maghatid ng mabuting balita, lalo tigit ang ilapit tayo sa ating Panginoong Hesukristo na kanyang anak. Nung nakalipas na linggo, isang talinghaga pa rin ang ibinigay sa atin ni Kristo na sinabing merong isang maghahasik at sa kanyang paghahasik, mayroong mga binhi na nahulog sa batuhan, sa daanan, sa dawagan, at mayroong nahulog sa isang mabuting lupa o masaganang lupa, at ito ang nagbunga ng tig-100, tig-60 at tig-30. Kaya ang ikinabubuhay natin, ang ikinaliligaya natin ay depende sa atin pong pakikinig. Kaya mahalaga na pinakikinggan natin ng mabuti ang mga salita at aral ni Jesus. Ito ang magliligtas sa atin, ito ang magdadala sa atin sa isang buhay na kasaya-siya. Kaya ngayon, kahalintulad din, isang talinghaga na naman ang ibinigay ni Kristo. Sabi niya rito, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi
sa kanyang bukid. Kanina pinagninilayan ko po, no? Ano pa ba ang pwedeng magamit, no? Na may kinaugnayan din kahapon o nung isang linggo kasi may 4 na uri, no, ng tagapakinig ang binigyan ng binhi, grasya. Ngayon naman, ang binhi ay inihasik sa bukid. At sabi ko, siguro yung bukid, ganun pa rin, no? Tayo pa rin. Tayo na taga-tanggap, tayo na binibiyayaan. Pero tandaan natin mabuti, ha? Naghasik ng mabuting binhi. Ito ay paggamit ni Jesus ng talinghaga upang ipaliwanag ang kabutihan ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. So lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Lahat ng ibinibigay ng Diyos ay mabuti. Malinaw po ba tayo doon? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mabuti ka. Sa kahit anong pangyayari sa buhay natin, ha? Huwag natin hahayaang baguhin ang kanyang pananaw o ang kanyang pag-iisip. Ngayon, ang tanong natin, bakit may masama sa mundong ito? Why does evil exist? Nilikha ba ng Diyos ang demonyo? Lahat ng nilikha ay mabuti. Sa kwento ng kasaysayan, bakit naging masama ang mga anghel na ito? Kasi kinalaban, sinuway ang Diyos. Pero dati silang mga anghel, dati silang mabubuti. Okay. Kaya, kung uunawain natin ng mabuti, bakit may masama? Mabuting binhi ang inihasik. Ang sabi dito, yung kaaway ang may kagagawan niyan. Yung kaaway. Kaya nga, maganda rin mapagninayan, di ba? Sabi dito, pagkatapos maghasik, o isang gabi, habang natutulog, yung kaaway, naghasik din ng masamang binhi. Pag sinabing binhi, nabawa, ngayon, ano ang binhi? Salita ng Diyos. Ito ang biyaya, binibigay sa atin, at sinisikap, pinipilit, ginagawa ang lahat para maisaksak sa ating isipan, maibaon sa ating pagkatao nang sa ganun mag-ugat ito at magkaroon ng bunga. Kaya lang, sabi nga, no, mayroon pang kaaway ang naghahasik ng binhi, pero hindi mabuti. Ito yung mga kaisipan na sinasabi ng demonyo sa atin. Kaya nga kailangan maging alerto tayo, magbantay tayo, kasi baka mamaya, no, habang natutulog ka rin ay sinasaksak sa isipan, bukas okay lang mangupit, ha? Bukas okay lang magnakaw, ha? Bukas okay lang manloko. Bukas okay lang manira sa social media. Bukas okay lang na lahat ng masama, lahat ng pangit, ibabato din yan sa tao. Kung paanong sinabi ng mga ng naghasik, bubunutin na ba ang masasamang damo? Bunutin na ba natin? Sabi nga, di ba? Pag masamang damo, matagal mamatay. Tingnan nyo yung katabi ninyo. Alam nyo na, ha? Hanggang ngayon, hindi pa namamatay yan. Alam nyo na, ha? Pero hindi eh. Di ba? Ang paliwanag kasi ay wag. Hindi dahil sa gusto ng Diyos na magkaroon ng kasamaan sa mundo. Kasi ang inisip niya, ang sabi ay wag. Kasi baka mabunot pati yung trigo. Baka mabunot pati yung mabuti. Hayaan natin, may takdang panahon naman
pagdating ng anihan, pagdating ng wakas, yan, paghihiwalayin mismo yung mga pumili ng masasama sa mga namuhay sa mabuti o kabutihan. Ang Diyos pa rin naman ang siyang maghihiwalay niyan. At alam niya kung ano yung mabuti. Alam niya kung ano ang itinanim niya. Kaya, no, sabi ko, magaling din talaga. No? Ito talaga yung mga, kapag nagsimba ka lang, nakinig ka ng salita ng Diyos, masasagot yung mga tanong mo eh. Kasi, di ba, itong mga nakalipas na araw, ang dami nating sinasabi na, sana mamatay na yung mga senator na yan. Di ba, no? Sana mamatay na rin yung mga sumaksak sa mga rider. Di ba, nagtatrabaho lang naman sila eh. Hinold up, pinatay. So yung pamatay, sinasabihan, sana mamatay na lang sila. Yung mga nananaksak dito sa pier, yung mga nango-hold up dito sa pier, ang dali nating sabihin na patayin na sila. Hindi sa kinakampihan ng Diyos yung kamalian, ha? At hindi, wag nating isipin na walang hustisya sa mundong ito. Kasi nga, ganun ang nangyayari, di ba? Kung sino pa yung nagnakaw, yun pa yung tinutulungan tumakas. Kung sino, basta may pangalan, sige, okay lang. Naghahanap tayo ng hustisya. Di ba? Pero, ang sabi nga, maganda po, no? Sabi sa mga pagbasa, sa unang pagbasa, sa Aklat ng Karunungan, ang sabi, ang lahat ay binibigyan ng pagkakataong magsisi. Pagsisihan ng kanilang kasalanan. Sa ikalawang pagbasa, ang sabi, tinutulungan tayo ng Espiritu Santo kasi hindi tayo marunong magdasal. Hindi tayo marunong manalangin. Kagaya na lang, ang dasal natin, sana mamatay na sila, Lord. Sana kunin mo na sila, Lord. Kasi nga, ang tingin ba natin sa sarili, mabait na tayo, mabuti na tayo, sila masama? Ay, paano yan? Baka hindi lang natin alam. Yung pag-iisip natin, masama na. Kaya bawat araw, panibagong pagkakataon ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Bawat paggising, yan ay isang desisyon. Tayo ba ay magiging mabuti o tayo ay magiging masama? At hinihintay lang naman ng Diyos. At kapag pinili natin maging mabuti, sasamahan niya tayo. Mahirap, mahihirapan tayo, pero naniniwala siyang kaya natin. Kasi alam niya, nilikha kang mabuti. Lahat tayo mabuti. May mga pagkakataon lang talaga na hindi mo na napipigilan, hindi natin na alam niyo yun, di ba? Gusto mo naman maging mabuti talaga. Ayaw mo naman talagang manloko. Ayaw mo naman talagang magnakaw, mangupit. Ayaw mo naman talagang mag-cheat, no? Tumingin pa sa iba, ayaw mo naman talaga yan. Ayaw natin yan. At alam ng Diyos yan. Kaya dahil nga sa kabutihan ng Diyos, sa bawat pagising mo, panibagong pagkakataon ang binibigay ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Amen?